So, siguro update lang regarding sa Palawan. Nag-message kasi sa akin si Sister Risen earlier. Dalawa po kasi yung tribe from Palawan at marami pong hindi naka-attend actually, especially from the tribe of Tagbanwa. At Palawan in the middle of Palawan and then the southern part is the Tagbanwa. Actually, parang in doubt din ako before dahil nga knowing the background of the Tagbanwas, medyo may problema sila sa mga taga-Palawan. And kanina lang, they were parang nabisit kasi daw sila ni Pastor Pong at parang nagsisisi sila na hindi sila nakapunta. Kasi konti lang po yung nakapunta from Tagbanwa tribe ng mga pastors. So parang nagsisisi sila, they were borrowing yung manual for them to learn kung ano yung mga natutunan. So parang biniblame sila ngayon yung mga kasamahan nilang pastor na taga-Tagbanwa. Hindi kasi kayo umattend. Ayun. So they were asking ngayon si Pastor Pong if I can go back daw and teach sa kanila. Sabi ko parang imposible yata mangyari yun. Pero for the tribe of Tagbanwa lamang. Which is good kasi parang at least nagkaroon sila ng realization that they missed a lot. And then isang sigurong blessing kaya din naman po naging prayer ko to before to go to Palawan to help out dahil siyempre kailangan po nila ng truth, kailangan po nilang matuto sa salita ng Panginoon. So that was an opportunity for them. At ang kwento po sa amin, yung mga pastors po na naka-attend, sabi ni Sister Risen ay kanilang itinuturo ngayon sa church. So praise God for that. Kasi yun naman din po talaga yung prayer natin for them. Na makita yung truth and at the same time, kaya po may mga manuscripts kaming ibinigay sa kanila for them to teach it po sa kanilang mga churches. So let us pray for that. Actually, hindi lamang po yung mga stories dito. Meron pa pong ibang mga stories regarding the people there, especially do sa mga sa mga youth workers na nag-share nung kanilang mga experiences after the conference dahil may application. So praise God for that, So wala po kaming idea what will happen. We just trusted the Lord. At kami pong mga pastoral staff at maging yung mga workers na kasama ko doon, we were just praying for us to be faithful. Yun lamang din po yung aming prayer and the Lord truly worked wonders sa kanila pong lahat doon. So as I have talked to Pastor Oscar din kailan ba to? Thursday yata yun. May parang plano si Pastor Bob and siguro sisigundahan ko na lang kung ano yung plano ni Pastor Bob for that to come up with a team again, baka mas magiging regular pero hindi na yung malaki. So ang payo ni Pastor Bob is to gather 40 pastors, train these 40 pastors, maging regular silang umattend, maging regular sila na maging committed in attending and learning how to study the Word of God. So yun yung parang second follow-up doon. So let us pray for that. Pastor Oscar and I have already talked about it. Siguro baka kasama namin si Pastor JC. I'm not sure kung isasama namin si Pastor Lito. So we're targeting at least 4 pastors. Kami na lang, parang ganoon. So we'll do the groundwork in Palawan. So please do pray for that. I'm hoping na makapag-follow up kami within the year. At least yung gastos namin dito will be good for 40 lang, pamasahe lang namin. Hindi namin kailangan mag-come up ng malaking project for this one. So simple na lamang po ito. So please do pray for that dahil magiging beneficial po ito para sa mga pastors din po sa Palawan. Okay? So this today will be a very busy day. Dahil after this may youth ako. So mga youth, huwag kayong mawawala. So ngayon lamang ulit ako makakabalik sa inyo after 2 months yata na nawala ako. Dahil nga dumating si Brother Daniel. And then after that, meron pong South Young Professionals Fellowship. Okay? So baka abutin ng hanggang gabi po ito kasi nagkapaalam si Pastor Julbert kung pwede naman daw mag-overtime sa fellowship. Sabi ko, pwede naman po. So, hindi ko alam kung mga hanggang 8 or 9 ito aabutin. So, tignan po natin later on. So, please do pray for us and pray for Brother Ilyong. Si Brother Ilyong po ang siyang magtuturo mamaya sa South Young Professional Groups about work. So, medyo busy. And then also, do pray for me
And thank you for everyone dahil kayo po ay, alam ko, pinapanalangin niyo po ako, updated naman po kayo regarding my health. Medyo mahina pa rin po ako. Ang problem ko is yung BP ko. Para at least alam po ninyo yung situation. So, yung nag-high blood po ako, ngayon, inaalam pa namin ni Del yung timpla ng gamot ko. Kasi, nung uminom ako ng pang high blood, masyadong bumaba bigla, yung BP ko naman, so natakot naman ako. Kaya sabi ko, parang hinang-hina ako. Tapos nung chinek ko, nasa 100 na lang yung BP ko. Tapos nasa 80 yata, 100/80. And normal ko is 120/90, something like that. Medyo bumaba naman. So, tinitimpla pa namin. Hindi ko alam kung paano namin magagawa ito. Plus, do pray for me. Praise God. At ang asawa ko ay doktor. At kasama ko siya palagi. So, ando naman po ang... Siyempre kasama din po natin ang Panginoong Diyos. So in all of that, please do pray for me then. Dahil tomorrow, until Friday, I will be attending yung teaching ni Dr. Ernie Baker sa PTS, Presbyterian Theological Seminary. So I'll be attending that for 5 days from 8 a.m. to 3 p.m. So medyo mahaba po ito. Ito po yung sa Dasmariñas. So I'll be going na lang, dito ako matutulog na lang sa church. Maliban na lang i-invite ako ni Sister Lou sa bahay nila. Kasi 10 kilometers lang sa kanila, yung PTS. Nagparinig na no? Hindi ako. Marami din ako gagawin dito sa church. So, kailangan ko yung computer ko and everything here. So, joke lang po yun. Baka mamaya ma-pressure kayo sa akin. So, I'll be driving from here to Dasmariñas for 5 days. Pray for me na hindi po ako magkaroon ng problem. At the same time, dahil kakausapin ko si Dr. Ernie Baker, meron akong agenda, pinaalam ko na kay Pastor Bob, pinayagan naman niya ako. So, please do pray dahil magkakaroon kami, I'll be having some time with Dr. Ernie Baker. I'll be asking about biblical counseling ministry niya sa kanyang church, kay Heath Lambert, sa Florida po yung church yata nila, or Jacksonville, doon po yung church nila yata. So, please pray for that, na maging fruitful po yung aking pakikipag-usap sa kanya regarding biblical counseling ministry. So, yun po yung aking target for this week. And then Sunday, if ever matuloy kami, magkaroon ng venue, youth retreat naman this coming next Sunday, 14 to 16. So, medyo stretched out po yung schedule. Pakipray lamang po kami, especially yung mga youth. We will be going out at sana matuloy po ito. Dahil hindi pa naman po sure pa rin yung venue namin. Until tomorrow, sana maayos na po yung aming venue. Okay? So, medyo busy. Pakipray po strength for me and wisdom dahil sabay-sabay po ito. I'll be preparing at least 3 teaching for the youth and then studying pa at may the Lord grant me grace in all of this. Let us pray as we start. Lord, once again, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa inyo pong biyaya sa aming lahat. At aming dalangin lamang, Panginoon Ama, na kayo po ang siyang patuloy na manguna sa amin, especially as we study your word. We pray, Lord, that you alone may be glorified. Patuloy po na kayo ang siyang manguna sa aming lahat, sa aming pakikinig, sa lahat po ng aming mga aaralin ngayon, magbigay linaw po ito sa aming lahat. So we entrust you, Lord God, our time together. May you be glorified, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Siguro karamihan po sa inyo nabasa na o narinig yung story ng Matthew 19:16 to 24. Ito po yung story ng rich young ruler. Siguro pag naisip nyo na yun, madali nyo na matandaan. But I'll be reading it. Sabi po dito, "And behold, a man came up to him, saying, 'Teacher, what good deed must I do to have eternal life?' And he said to them, 'Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments.' He said to him, 'Which ones?' And Jesus said, 'You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor father and mother, and you shall love your neighbor as yourself.' The young man said to him, 'All this I have kept. What do I still lack?' Jesus said to him, 'If you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me.' When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions.
And Jesus said to his disciples, "Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, if it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." Siguro naaral nyo na, siguro nakapakanig na rin po kayo ng mga preachings about this. Dito po kasi sa story na ito, ating makikita na ang lalaking ito, ayon sa kanyang sarili, ay hindi siya pumatay, hindi siya nag-commit ng adultery, hindi siya nagnakaw, hindi siya nag-bear false testimony or witness. In all his life, nag-honor siya ng kanyang magulang at nagmahal. Ito po yung kanyang pananaw. Okay? Pero ano sa tingin ninyo ang kulang sa nabanggit ni Jesus Christ na kailangan daw niyang sundin in terms of the commandments? In Exodus chapter 20, mababasa po natin yung pinakahuling commandment, which is the 10 Commandments sa verse 17, at yung command po na ito ay hindi nabanggit ni Jesus Christ. Ang sabi po doon, you shall not covet. Maraming tao actually ang tatanggi na sila ay nag-covet. At mahirap magsabi din kung kung ang isang tao din ay tunay na nagko-commit ng kasalanan ng covetousness. Okay, katulad na lamang siguro nung kwento ni John MacArthur sa kanyang commentary, and I quote, sabi niya dito, "A man once came into my office asking to confess a sin. He was obviously serious and quite broken up. He said his sin was gluttony." Hindi ko pa nararanasan ito, no? Pero may lumapit po kay John MacArthur ng kasalanan daw niya ay gluttony. Mukhang hindi malayo sa church natin. When I remarked that he did not look overweight, he replied, "I know. It is not that I eat too much, but that I want to. I continually crave food. It's an obsession." Covetousness is much like this man's gluttony. You do not have to acquire a lot of things to be covetous. In fact, you do not have to acquire anything at all. Covetousness is an attitude. It is wanting to acquire things, longing for them, setting our thoughts and attention on them, whether we ever possess them or not. Okay? Ito ay mahalaga na makita at maunawaan natin dahil ang kasalanan ng covetousness ay hindi isang action na nakikita panglabas. Hindi katulad ng murder, obvious, di ba? May pinatay ka. Adultery, may kinakasama ka. Stealing, may makikita na meron kang ninakaw. Okay? Bear false testimony dahil meron kang witness na isang tao na ikaw ay nagwi-witness ng mali. O pag-dishonor sa parents na evidence na nakikita po ng ating mga magulang. Okay? Covetousness ay issue po ng puso na itatago. Ito ay nasa isip ng tao, isang kasalanan na nararamdaman ng tao o natin pag may nakikita tayo. Covetousness at greed ay iisa. Issue siya actually ng puso. Sabi nga ni Jason Helopoulos, may sinulat po siyang article sa Ligonier, sabi niya po regarding this, about covetousness, the sin at which it strikes in all too familiar companion. It surfaces when we hear of a co-worker's promotion, see a new car in the driveway next door, or reflect upon seemingly perfect family at church. This enemy rises its evil head in a moment. We do not need to go looking for it or be schooled in it. Instead, it comes quite naturally. And though this sin is a familiar acquaintance, it is no friend. It is an opportunistic, deadly foe that grips the heart, turns the affections, occupies the mind, and unravels a life. Where there is peace, it brings hostility. Where there is love, it stirs up division. And where there is contentment, it breeds complaint. Sa 10 Commandments, ito ang panghuli at mahalaga na ating ma-assess natin sa ating mga sarili dahil ito ay nagmumula sa puso. At sa nakakaalam, at ang nakakaalam lamang din ng ating puso ay sino? Ang ating Panginoong Diyos, because He is all-knowing. Kasi wala po tayong pwedeng matago sa ating Panginoong Diyos. Sa Matthew 19 na ating nabasa kanina, ang rich young ruler na ito ay may problema pagdating sa kanyang kayamanan.
At dito makikita natin na hindi nga obvious na may ginagawa kang kasalanan, pero in-unravel dito ni Jesus Christ yung laman ng kanyang puso. Ano yung sabi ni Jesus? Sabi niya dito, if you would be perfect, go sell what you possess, give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. When this young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. Sabihin natin na sunod niya, no? Sa kanyang sarili. Pero dito ipinapakita yung laman ng kanyang puso. Mukhang mabuting tao siya, pero na-reveal ni Jesus ang kasalanan ng kanyang puso. At maraming Christian ay nahuhulog sa ganitong klaseng sitwasyon. Nakatingin sa panlabas na kanilang ginagawa, at kung morally okay, alam mo yun, yung parang okay naman ako, para kung pag nandito ako sa church, may halo ako, kung paano ako magsalita, para ako magalang, kung paano ako kumilos, hindi magaspang, kung paano ako makitungo sa kapwa ay maayos ang lahat. Pero yung issues ng heart, para sa kanya ay okay lang kahit na ito ay may problema dito kasi hindi naman ito nakikita. Kasi maitatago ko ito sa mga taong naririto sa church. At nakakatakot po ito. Ako habang inaaral ko nga din ito, ako din nga, no, Lord, nakakatakot eh. Kasi the heart is deceitful above all else. Dinideceive po tayo na parang thinking natin, at least okay ako outwardly, pero ano nga ba yung laman ng ating mga puso ngayon? Tandaan po natin, alam po ng Diyos ang lahat ng bagay at alam ng ating Panginoong Diyos ang laman ng ating mga puso. At ito yung tuon ng ating pag-aaral ngayon dito sa Hebrews chapter 13. Siguro para magkaroon po tayo ng magandang pag-unawa lamang sa ating pag-aaral dito po sa huling bahagi ng Hebrews. Medyo bumabagal po kasi tayo. At sa ating pag-aaral sa Hebrews chapter 13, ating makikita yung paalala ng writer sa mga Hebrew Christians na kung sila ay mananampalataya na, mahalaga na makita nila ang evidence ng kanilang kaligtasan sa kanilang buhay. So, minsan tayo nagtatanong, Christian na ako, paano nga ba ako ngayon dapat mamuhay? O kaya, Christian, gusto kong maging Christian, o kaya, alam mo yun, tingin ko Christian ako, ano yung mga palatandaan na dapat kong makita kung ako nga ba ay tunay na Kristiyano? At dito po makikita natin, from Hebrews 11 up to 13, yung mga evidences po na magandang makita natin sa ating pamumuhay kung tayo nga ba ay tunay na mananampalataya. Sa Hebrews 11, ipinakita dito kung ano yung klase ng pananampalataya. So if you say that you are a Christian and you have faith, anong klaseng faith nga ba meron kayo? O baka meron lang kayong faith-faithan lang? Alam mo yun? Profession of faith. Parang napag-usapan ko yata ito isang beses, kadila Jonathan yata. Sabi ko nga, nag-profess ako ng Christian at the age of 17 yata o 16. Parang ganon yung age ko na parang pero I was living a life of sin. Alam mo yun? Parang, bata pa lang ako, 12 pa lang nga yata ako, nag-profess na akong Christian. Kasi 7 years old, nag-attend na kami ng Christian church. So, is it profession? At alam ko, naging Christian ako talaga at the age of 25 na. So, it took time. Kasi may pananaw ako na parang ito yung faith ko, pero nakikita ko sa pamumuhay ko na hindi ito ayon dun sa faith na aking pinoprofess. Ngayon, mahalaga na makita natin, do you have faith? Anong faith nga ba ito? Sa ating pag-aaral at nakita natin yung klase ng pananampalataya ng mga nauna sa atin, they believe in God, they trusted God, and they obeyed God. So, ibig sabihin, di ba, believe, trust, obey. So, ganun ba yung klase ng inyong pananampalataya? Then in Hebrews 12, chapter 12, in summary, makikita natin yung panawagan sa kanila kung sila ay followers na ni Jesus. Sila ay tunay na lalalakad at susunod na kay Jesus. So, may obedience na. Aalisin nila yung mga bagay na maghihinder sa kanilang pagsunod kay Jesus. Patuloy sila dapat lamang na nakatingin kay Jesus at magpapatuloy kahit may persecution man at may suffering. So, ganun ba ang inyong pamumuhay bilang isang mananampalataya? May tama na silang pag-unawa sa kanilang sitwasyon, kahit na ito'y mahirap at may suffering, kanilang kinakaharap ito, at alam nila na ito'y bahagi ng pagdidisiplina ng Panginoon. So, a Christian understands suffering. A Christian understands yung mga bagay na pinagdaraanan niya na ito'y tulong ng ating Panginoong Diyos dahil tayo ibinabago na maging kawangis ni Kristo Jesus. Sila ay ini-encourage na magpatuloy, mahirap man ang kanilang sitwasyon,
At sila ay mag-encourage daw sa kanilang kapwa na tulungan ang bawat isa na sila din ay mapagtibay sa kanilang pananampalataya. So if you are a Christian, are you an encourager to other Christian na sila din ay tunay na lumago? Sabi din dito ng writer ng Hebrew, dapat sila ay namumuhay ng may kabanalan. So are you growing? Hindi ko sinasabing maging banal na kayo perfectly, pero ang panawagan dito is growing in holiness. Not only that they are to grow in holiness, kundi they are to share the gospel sa lahat ng tao. Sila ay nakarating na, sabi dito ng writer, sa Mount Zion, at bahagi na sila ngayon ng pamilya ng ating Panginoong Diyos. At in the last part ng chapter 12, pinapaalalahanan sila na kanilang ialay na ang kanilang buhay sa Diyos sa pagpupuri sa Kanyang pangalan. So, ibig sabihin, yung focus mo at goal in life is for the glory of God. So kung Christian ka, ito po yung mga evidences. Hindi ho tayo pwede na mag-profess na tayo ay Christian, pero wala pong ebidensya sa ating pamumuhay na tayo nga ay tunay na kay Kristo Jesus. At dadagdagan pa ito ngayon ng writer dito sa chapter 13, kung paano nga ba mabuhay pa rin ang isang mananampalataya, ang isang Christian. Sabi ng writer, continue to love the people in the church. Diba? Yun yung po yung panawagan sa atin dito sa Hebrews chapter 13, kung saan sinabi dito, let brotherly love continue. So, kung inyong titignan ang inyong mga katabi, mahal nyo ba sila? Kung hindi, may problema po tayo. Kailangan nyo pong i-repent ito at kailangan nyo pong iharap sa Panginoon at ihingi ng tulong na, Lord, oo nga, kailangan kong mahalin ang bawat isa dito sa iglesia. Okay? Hindi lamang that we are to love continually, love those who are strangers. Do you show hospitality? Okay? Remember those who are in prison. Meaning, ang isang Christian, nagpapakita palagi siya ng compassion to those who are mistreated. Hindi man siya nakulong dahil hindi naman natin na-experience yun. But recently lamang ako na ay in some way, kung maalala nyo nung tinuro ko yun, yung about the prisoners, kung ano yung dapat natin gawin, after that Sunday, that week, may ganun sitwasyon. May isang kapatiran, nakulong, tumulong kami kagad ni Del, andun kami, nag-i-encourage, pinag-pray ko siya, nag-visit kami doon sa bilangguan, and then sabi ko nga yun, mistreatment, as in biblical. Sabi ko nga, sinishare ko nga doon sa family. Alam niyo ba, kakaturo ko lang nito sa Hebrews. Sabi ko ngayon, and I thank the Lord, dahil paano ko ba ma-apply? And then I was able to apply it. Yun ang kagandahan when we study the Word of God. When there are situations, nakikita na natin kagad kung paano tayo tutugon. Not only that, sa huling mga pag-aaral natin, a Christian honors marriage. Okay? Turns away from sexual immorality. So ibig sabihin, makikita natin sa isang buhay ng mananampalataya yung mga katotohanan din na ating inaaral. Hindi ito parang pag-aaral lamang, magagandang suggestion ito kung paano dapat tayo. Hindi. Ito po dapat ang buhay ng isang mananampalataya. Na dapat po natin masabi na, hindi perfectly, kasi hindi naman po tayo makakapamuhay perfectly, pero ito na yung desire at goal natin sa ating pamumuhay ngayon, na ngayon ay isa na tayo kay Kristo Jesus. At ngayon, dadagdagan pa po natin ito. Paano nga ba mamuhay ang isang Kristiyano? Sabi sa Hebrews 13, 5-6, keep your life free from the love of money, and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. So ang tuon ng ating pag-aaral ay ang ating makita ang ating mga puso ngayon na nakaayon dapat ito sa salita ng Diyos. Minsan sasabihin natin na tayo ay kontento na sa ating mga buhay, pero mahalaga na siguro natin ito sa ating pag-assess sa ating mga puso na, nga ba, content nga ba ako? Am I free from the love of money? Na-aaralin po natin ngayon sa salita ng Diyos. In our outline, I was hoping na matatapos ko po yung buong passage na ito, pero mukhang may part 2 po next Sunday. So aralin lamang po natin, a life free from the love of money. Okay? Yung iba po ay aaralin po natin yung contentment. Hiniwalay ko na po yung contentment para at least magkaroon po tayo ng proper and extended study regarding contentment. Pero ngayon po ating tignan yung unang bahagi lamang ng verse 5. Keep your life free
from the love of money. Sa Legacy Standard Bible, sabi po dito sa translation na ito, at maganda po yung translation ng Legacy Standard, make sure that your way of life is free from the love of money. Okay? In short, kung aaralin natin yung first passage po dito in Greek, actually it's 3 words lamang po in Greek. Ho, tropos, aphilargyros. 3 lamang po yung word na yun. Pero meaning lamang po nito, nung Greek word po na ito, in Launida, sabi nga, pertaining to not being desirous or greedy for money, not loving wealth, one who does not love money. So, ang paalala sa mga Christians, kung kayo ay mga mananampalatayana, okay, make sure that your way of life is free from the love of money. At maganda actually yung translation ng Legacy Standard dahil in Greek ang tuon ay ang klase ng ating pamumuhay or way of life. A way of life not loving money. Parang barok, pero yung po yung pinakasimpleng way kung atin po itong ililiteral na translation from Greek. So kung iyong i-assess ang iyong buhay, namumuhay ka ba na nakapaikot ang buhay mo sa pagmamahal sa pera? For sure, lahat kayo sasabihin, ay hindi naman. Okay? Ay, mahirap nga lang ako eh. Bakit ko sasabihin na ako ay love of money? Hindi po kasi atin titignan, it is an issue of the heart. So, hindi po siya nakabase kung ikaw ay mayaman o ikaw ay mahirap. Okay, lahat po tayo ay may problem in terms of greed, covetousness, and loving of money. Okay? Yung isang napakinggan kong preaching, sabi niya nga, make yourself free from the love of silver and possession. Okay, silver kasi is money in terms of sa Greek world at that time and or possession. Okay? So kung ganito ang iyong pag-iisip at laman ng iyong puso, noong hindi ka pa Christian, ngayon na ikaw ay isa na kay Jesus, mahalaga na makita mo na ang buhay ay hindi dapat na nakatuon sa pera. Okay, marami po akong mga nakausap na before na kanilang testimony bago sila maging Christian. Alam mo, Brother Jay, ang buhay ko nasa isip ko magpayaman, mag-abroad, kumita ng malaking pera, at mamuhay ng, alam mo yun, talagang marangya. Di ba? Maraming mga ganun, mga nangangarap, pero nung naging Christian sila, nagbago na ang lahat. Kasi nagkaroon sila ng bagong pananaw, biblically, kung paano nga ba dapat mamuhay ang isang mananampalataya. So may papagbabago na nga ba sa pag-iisip natin patungkol sa pera? Sabi nga ni Paul Brown sa kanyang teaching, money are resources to further the kingdom of God. At napakaganda po noong kanyang pagkaka-explain. So money, kung meron man money, it's good. Hindi po kasalanan na magkaroon ng pera. Hindi ko naman sinasabi kung mayaman ka, ibigay mo yung pera sa akin. Okay? Wala pong problema sa pera. Pero ang tuon, ano nga ba ang tuon mo sa pera at anong pananaw mo sa pera? At mahalaga na maganda pong bagay yung paalala nito, money are resources to further the kingdom of God. So kung ano man ang meron ako, mahalaga na makita natin yung biblical na panawagan natin o biblical na katayuan natin, ako ay steward ng Diyos o tagapamahala ng Diyos sa kanyang ipinagkakaloob. So ibig sabihin, may money, tatandaan natin siguro i-clear ko lang, ang money po, hindi ito nakabase din sa masipag na masipag ka, magkakaroon ka ng maraming pera. Marami pong mga tamad kumikita ng pera. Diba? Maraming iba na, alam mo yon, nag-video lang siya ng sarili niya na natutulog, nagkapera na. Diba? Parang ang weird ng panahon ngayon. So, the money is not the problem itself. Okay? Mahalaga na makita natin, ano man yung pera na dumarating sa atin, it's not because of our diligence. Bahagi yun, pero ito po ay kaloob ng Diyos. Siya naman po yung nagbibigay ng lahat. Naniniwala ba kayo everything comes from God? Because everything is by grace. So everything that the Lord gives us, ito po'y kanyang ipinagkakaloob sa atin. So steward po lamang tayo. Parang katulad ng anak. Ang anak, kaming mag-asawa, nagbuo nito, nagkaroon ng conception, nagkaroon ng anak. Ayan, nandiyan si James. Pero galing siya sa Panginoon. At ako, si Del, steward kami ng buhay ng isang tao. Ano yung dapat kong gawin sa aking anak? Hindi ito nakabase sa preference ko, kung hindi nakabase sa kung ano yung plano ng Diyos para sa aking anak na nakasulat sa salita ng Panginoon. So, tayo ay steward.
kay tagapamahala ng Diyos sa kanyang ipinagkakaloob. So, ibig sabihin, Lord, ano yung nais ninyo na gawin ko sa iyong ipinagkakatiwala sa akin? So, I have money coming from God. How am I to use it? Ang iyong karakter ba ay isang steward? So, i-check nyo po yun. Ikaw ba ay steward? Nakikita mo ba na ikaw ay pinagkalooban ng Diyos? Okay? Ikaw pinagkalooban ng pera na mula sa Diyos at may pagkilala na kung ito ay mula sa Kanya, gagamitin ko din ang pera na ito ayon sa Kanyang kagustuhan din. It doesn't mean na, ay, dapat ganito lang. Hindi naman pala ako pwedeng magbakasyon, hindi ako pwedeng manood ng sine. Hindi, pwede naman po yun. In biblical terms, there are entertainments na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos for us to enjoy life. Pero hindi lang doon nakabase. Kasi marami kong kilala na parang nagkatrabaho sila, gusto nilang kumita ng marami para makapag-abroad sila, makapag-ganito sila. Hindi dapat ganun tayong mga Christian. Hindi ko din naman sinasabi na masama yung mga bagay na yun. I-enjoy nyo po yung inyong blessing din from the Lord na pwede nyo gamitin from those things. Kinaklear ko lang, okay? Para at least maging, hindi po tayo legalistic in terms of those things. Okay? Ano yung karakter mo pagdating sa pera? Ang karakter mo ba ay, ako ang nagtrabaho nito, ako ang naghirap, akin to. Okay? Gagamitin ko ito kung saan ko lamang gusto. So, ganun ba yung thinking mo o steward ang thinking mo na galing to sa Panginoon, Lord, paano ko to gagamitin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan? Okay? Ang pinag-uusapan po natin dito ay character pagdating sa ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya maganda din po yung translation sa NASB. Sabi po doon, make sure that your character is free from the love of money. Okay, yung karakter mo, hindi ka nakapaikot yung buhay mo sa pera. Okay, wala pong masama na magtrabaho po kayo. Maganda ho, you work hard. Kasi blessing din ni God yung work. Pag may work, kumbaga, steward ka din. Binigyan ka ng work ni God, maging masipag ka. Dahil kasalanan ang maging tamad. Okay? Pero hindi ka naman parang nabubuhay na lang para sa trabaho. Na nakakaligtaan mo lang din yung para sa Panginoon na mag-serve ka, magbibigay ka ng oras sa Panginoon. So you have to think about it na, teka lang, may work ako at ano yung dapat na maging biblical na pananaw ko rito. So tandaan natin, hindi kasalanan ang pera. Wala pong problema yung pera. Kasi minsan sinasabi, kasi sa pera dahil pera lang yan Actually, yung problema, alin? Yung puso ng tao. Okay? Ang kasalanan ay ang tuon ng puso natin pagdating sa issue ng money. Ang problema, ating sasabihin na hindi tayo nakokontrol ng pera o hindi tayo nadidiktahan ng pera sa buhay. Pero kung inyong titignan, ang maraming tao, maging ang mga Kristiyano at tayong mga sarili natin, di ba? Pagka walang pera, ano yung nararamdaman ng marami? Stress. Tapos sasabihin ng iba, hindi ako nadidiktahan ng pera. Pag na-delay yung sweldo, kaya naubos yung sweldo mo, kakakuha mo lang ng sweldo, ubos na kagad mamaya, nai-stress na pagdating sa pera dahil ang tingin ng marami, pera ang nagpapatakbo ng lahat ng bagay o ng kanilang buhay. Tama ba? Di ba lahat naman tayo ganun Kunyari daw, ngayon, darating yung pasukan, tuition fee. Siyempre, mahal ang tuition fee. Lord, paano ito? So, you have to trust the Lord sa bagay na. Sino nagpo-provide? Alam ba ni God na buwan ito ng tuition fee? Siyempre, alam niya na yan. From eternity past pa. Ganun ka galing ang ating Panginoon. So, siyempre, hindi ka naman tamang darating na yung buwan ng, kunyari daw, ng July o August, bayaran ng tuition fee. Maglulustay ka na maglulustay ng pera ng June. Di ba? Tapos pagdating ng July, wala ka. Kasalanan yun. Siyempre, meron ka naman tamang, kailangan ko magtipid, kailangan ko maghanda. Yun yung wisdom. Okay? Para at least alam mo kung paano gamitin din biblically yung pera. Naunawaan niyo po yun? Lahat po tayo ay guilty. Ako po ay guilty sa bagay po na ito pagdating sa pera. At lahat po tayo, in a lot of ways, na didiktahan po madalas ng pera sa ating buhay. And we are to repent of it. Kung tayo po ay nawawala ng trust kay God at minsan tayo ay nakadepende na sa mga bagay sa mundong ito. Tatandaan po din ninyo, hindi ko sinasabi na masama magtrabaho o magkaroon ng pera. Ang Diyos ang nagkakaloob nito. Kung ang Diyos binibless ka ng maraming pera, hindi po kasalanan yun. Kasi baka ang dami pumapasok na pera sa akin.
Naku, nakakahiya sa Panginoon. Hindi masama po yun. Hindi yun kasi it is the Lord who blesses Okay? Hindi din naman, kung iba naman, walang pumapasok na pera sa akin. So, it's the same way. Ano nga ba yung nasa heart natin? Okay? Ano ba yung tugon mo patungkol sa pera? Meron man o wala, marami o kulang, ang tuon ng Diyos ay ano ang karakter mo o laman ng puso mo pagdating sa money. Kung walang pera, yun po yung problema, okay? Wala na. Okay? Nai-stress na tayo at sasabihin ng marami, hindi ako nakokontrol ng pera. Pero makikita ito sa mga sitwasyon na inilalagay tayo ng Diyos sa mahirap na sitwasyon para makita natin kung ano yung karakter natin patungkol dito. Minsan, kunyari daw, dumating yung panahon na bigla ka nagkasakit, wala ako, Lord, pera, paano yan? May sakit ako. Di ba ganun palagi? So, binibigay ni God yung mga situation na yon para ma-reveal yung heart natin, are you going to trust me or not? Ang sagot ba sa sakit mo ay pera? Sabihin natin, oo, Brother Jay, kasi yun yung pambayad ko sa ospital. Totoo naman po yun, practically, pero sino din ba ang nagpo-provide sa atin kung tayo ay na-hospital? Di ba? Marami na akong nakitang situation dito na may mga kapatiran na nangailangan kapag sila ay may sakit at nagpo-provide po ang ating Panginoon in an instant. Di ba? Dahil ang Diyos po ay mabuti at tapat. Alam ng Diyos na wala ka, pero gusto ng Diyos na mabago ang puso mo na ikaw ay lumago sa pagtitiwala mo sa Kanya at hindi sa pera. Okay? Mahalaga po na maunawaan po natin ito at matutunan po natin yung mga katotohanan dito. So yung question is, nawawala ba ang tiwala mo sa Diyos? O ikaw ba ay tumutugon ng may pagpapasakop at pagtitiwala sa Kanya? So dalawa lamang ito. Either you will trust God or you will trust money. Alin ba dito sa dalawang ito? So paano naman kung marami kang pera? Okay? Magiging madamot ka ba? So may ibang mga tao na mahirap, wala pera, nalulungkot ka ba kapag wala kang pera? Kapag mayaman ka naman at marami kang pera, ano ba yung karakter mo? Maramot ka ba? May mga tao na kunyari daw, may mga tao na ilalagay ang ating Diyos sa buhay mo na may mga pangangailangan, paano ka tutugon sa kanilang pangangailangan? So, it's the issue of the heart. And if you are to be thankful kay God dahil ikaw yung magiging kagamit-gamit para sa mga tao na mga nangangailangan. At kung marami kang pera, katulad ka ba ng lalaki dito sa Luke 12:16-21, sabi po dito, and he told them a parable, saying, the land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, what shall I do? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this. I will turn down my barns and build larger ones. And there I will store all my grains and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. Then verse 20, sabi po dito ng Diyos, but God said to him, Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So ikaw ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos pero hindi mo nakita na ikaw ay steward ng Diyos ng kanyang kayamanan. Kung may pera ka at may naipon ka, ang security mo ba ay ang pera mo o ang Diyos? Siya dito kasi thinking niya, security niya na yung pera. So ibig sabihin, na-diminish na yung kanyang pagkilala kung sino ang ating Panginoong Diyos. Kung meron kang pera, ikaw ba ay katulad ng example kanina sa Exodus chapter 20 about being covetous? Anong sabi po doon sa verse 17 ng Exodus 20? You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Ibig sabihin po dito, siguro kung nakita mo yung kapitbahay mo, in some way, kung lalagay natin sa context dito sa Exodus 20, may donkey or ox, siguro sa ating panahon, hindi ka naman yata magkokobet. Kaya nakita ko yung kapitbahay, uy, may donkey sila. Nakakainggit. Siyempre, hindi natin iisipin yun. Pero
kung may pera ka, may kakayanan ka pang bumili, uy, may bagong kotse ito, ang ganda. Electric car. Siya meron, ako wala. So alam mo, napipicture niyo po yun yung covetousness. Pag may nakita ka ng meron ng iba, doon pumapasok yung problem ng heart ng tao na tamang, are you covetous? Katulad nito. Huwag din sasabihin ng mga walang pera na tamang, ay hindi naman ako katulad noon. Wala nga akong pambili. Pero kapag nainggit ka, uy, sarap ng pagkain ng kapitbahay namin, naamoy ko. Baliwag. Alam mo yun, parang gusto ko din magkaroon ng baliwag pero wala akong pera. Nakakainggit naman sila. So nahuhulog ka din. So it doesn't matter kung may pera wala, mayaman o mahirap. Pero pag nainggit ka of something na meron ng iba dahil wala ka, yun po ay covetousness. At lahat po tayo nahuhulog sa kasalanang ito. At guilty po tayong lahat kasi minsan parang binabaliwala na po natin yung kasalanan na ito. At maganda po itong pag-aaral na ito. Ako, nung inaaral ko ito, ang dami kong natutunan for myself. So, wag po tayo maging katulad nila. Huwag po tayo, dahil kaya po inilalagay ito sa scripture para atin pong matutunan at hindi po tayo mahulog din sa kasalanan. Alam mo yung parang, meron ka ng 5 kotse, 10 kotse, tapos nakita mo yung kapitbahay mo na may bago pa, paano ka magre-respond? Ano yung laman ng puso mo? Kaya nga doon sa Luke chapter 12 verse 15, doon sa parable na ating nabasa kanina, sabi po doon, and he said to them, take care, be on your guard against all covetousness. Maging maingat ka, igwardyahan mo yung sarili mo. Kasi ano to mautak to Parang i-deceive ka nito na parang hindi naman kasalanan na magkaroon ng ganoon. Okay? For one's life does not consist in the abundance of his possession. Hindi ito paramihan. Hindi ito paramihan ng ako, mas marami kong ganito, ganito. Sila meron, ako din, mas marami ko kaysa kanila. It's not about the abundance of possessions. So maging maingat po tayo. Abundance of possession. Meron na, pero parang kulang pa mentality. Alam mo, sobra na, parang kulang pa rin Alam mo, meron ka ng 100 sapatos, parang kulang pa rin. Meron ka ng 1,000 t-shirt, 1,000 polo, parang kulang pa rin. Di ba? Minsan ganun tayo Parang meron ka ng 10 spam na delata sa kwadro mo, parang kulang pa, dadagdagan ko pa ng isa para magandang tignan. Okay? So minsan kahit na maliliit na bagay, kung minsan parang titignan natin, parang nakakatawa, no? Pero is it covetousness? So maging maingat sa bagay po na ito. Naalala ko lamang, kaming mga pastors, at ito yung minsan nagiging problema po namin. At madalas na nagiging issue po namin ito, especially kapag may mga book sale. Ilang books ba dapat meron ng isang pastor? Yung palaging pinag-uusapan namin pag nandun sa bookstore. Nabasa mo na ba yung huli mong binili? Alam mo, yung mga ganong klaseng usapan. Ako tumatahimik na lang. Kasi sasabihin ng iba, hindi naman nababasa ang lahat, ba't kailangan mong bilhin? Is it hoarding? So yun yung magiging thinking ng karamihan. So kaming mga pastors, yun siguro yung isang bagay na parang problema namin. Okay? Is it inggit lamang sa iba na may library sila, na mas malaki yung library? Palakihan ba kami ng library dito? Is it pride na meron akong books at kompleto ako ng mga books? So issue talaga siya ng heart. Bakit kailangan ko ng maraming books? Ano ang sagot ng puso ko sa mga issues na ito? Okay? So minsan ang i-reason out ko, kasi naka-sale. $1 lang naman. Okay? But in reality, kailangan po talaga ng isang pastor library. Okay? Isa yun sa mga dapat na binibuild. Kung meron ka mang pera, isa sa investment talaga ng isang pastor is library. Actually, kung inyong babasahin yung pastoral ministry ng church nila John MacArthur, bahagi po yon. You must have a library. So may isang chapter doon kung anong books ang dapat na meron ka. Kasi hindi ka pwedeng pastor na wala kang bala. Kailangan mong bala Parang paano mo ituturo ang isang bagay kung wala kang resources? Pero syempre, magiging problema dyan for those who doesn't have. Nakakalungkot po talaga. Parang kunyari katulad ng mga nasa Palawan, kaya po tayo ginagamit ng ating Panginoon, at least nakapagbigay tayo ng 2 books.
Di ba? May resources ngayon sila. Ngayon, yung mga manual na ginawa namin, na print out namin, ang laking tulong sa kanila, sabi nga, ginagamit at tinuturo nila ngayon sa kanilang church. At most of the time, every time na may nakakausap din ako mga pastors doon, palagi nilang sinasabi, wala po kasi kaming tools. So yun yung burden. Yun yung burden namin. Sabi ko, paano namin maipoprovide? Ang problema pa, meron akong mga libro na sobra siguro, pero English naman. Di ba? So, maraming bagay na ganoon. So, for some, ito po yung magiging sitwasyon. Siguro sa inyo din, mayroong capacity, why spend? Why more than the usual? Is it love of money or in other words, love of possession? Actually, in some ways, we can also desire something na alam naman natin na hindi din naman selfish. Kasi yung problema kanina doon sa parable, selfish po siya. Okay? Nakatingin na lang siya sa kanyang sarili. Pero we can also think about something na parang, kunyari, hindi selfish. Siguro ako, ibigay ko na lang as an example for me. At naging prayer ko ito before, dahil every time I go out, naalala niyo yung sasakyan kong Wigo. Di ba, maliit yun. So yung capacity noon, 5 lang. At minsan, pagka nagyayaya ako ng mga nandito sa church, labas tayo. Minsan, hindi ako makapagyaya dahil hindi naman sila kakasya sa Wigo ko. Yung ginagawa ng mga youth dati, na naranasan niya, di ba, nagsisiksikan kayo sa likod. So sabi ko, Lord, sana bigyan niyo po ako ng mas malaki-laki pa ng konti dito. Ibibenta ko to, sana magkaroon ako ng malaki para at least mas magkasya. Okay? Ang focus is not self. Ang focus is for other people also. Okay? So, naging prayer ko po yun. Pinag-pray ko yun. At yun din yung sinabi ko kay Del, can we sell this? Can we have a budget for this? Can we buy something para at least maging katulong-tulong ito para sa ministry dito sa church. Kasi ako yung palaging naiiwan dito eh. Pagka after ng service, minsan yayayain ko yung mga youth dati, lalabas kami, gusto ko sila halos lahat makasama. And I thank the Lord dahil pinagkaloob naman niya yung blessing na yon, kaya may 7-seater. Hindi ka lang namin kayang bumili ng van. Tsaka syempre ayaw ni Del ng van. Sabi niya, van. Sinabi ko nga sa kanya, pwede ba tayo magkaroon ng van? Sabi niya, anong van? Idadrive ko yan sa ospital? Ako mag-isa? Van? Parang, hindi ganun kadali mag-drive ng van, ha? Ako naman, siyempre, parang, yung parang, baka pumayag ka. Para mas maraming maisakay. Siyempre, kung van, ilan yung maisasakay ng van? 13. Kung magsisiksikan niya, naabot pa ng 15. So, kasya na yung buong youth at that time. Nakukuha niya yung thinking, we can desire of something, but not for self, but for the benefit of others. So siguro kung may kotse kayo, ibenta mo na yan. Palitan mo ng van. Think about something that will be beneficial for others, not only for self. So when I buy books talaga kasi gusto kong maituro ito. Kaya nga kapag meron topic, kunyari about something like this, naka-ready na yan. So hindi siya hoarding, but it's wisely preparing. Kasi yung future na ituturo ko, nakalinya na lahat diyan kung ano yung mga books na bibilin ko. Kasi it's not something, para lang magkaroon. Hindi, para ito maging kagamit-gamit for the ministry. So mahalaga po na makita natin that hindi nakafocus sa sarili. Pwede naman po mag-desire of something, pero maganda na makita natin, is it good? Will it be helpful? Will it further the kingdom of God? So, naintindihan niyo yung sinasabi ko? Okay? Hindi po masama na mag-pray for something that is good. Okay, kunyari daw, may family ka, maliit yung bahay nyo, it's not wrong to pray for a bigger house. Hindi po kasalanan yun. Huwag lang kayong magnanakaw. Alam mo yun, yung parang dadayain mo yung tax mo para magkaroon ka ng pera. So, not in illegal ways. Kung ipagkakaloob ni God yan, ipagkakaloob ni God yung bagay na ito. Okay? Huwag ka lang parang gusto ko magkaroon ng mansyon para maipagmayabang ko. Kasalanan na po yun. Kaya nga, it's always the issue of the heart. Okay? Hindi po masama na mag-pray of something that you think you like, okay? Pero i-check po natin palagi ang ating mga puso. Siyempre kapag ganun po yung sitwasyon, babalikan ko lamang, saan ba nanggagaling ito, Brother Jay? Sabi nga po sa Luke 12:20-21, basahin ko lang yung 20. So is the one who lays up treasure for himself. Is it selfish
yung iyong decision in terms of spending your money? Or is it rich toward God? So if you have money, are you selfish? Is the money only for yourself? Or are you willing to share it with others to help others? So it is always an issue of the heart. Another passage na magandang tignan din natin regarding this is 1 Corinthians 6, 9-11. Nabasa na natin ito 2 Sundays ago. Okay? Uulitin ko lamang. At take note of something here. Sabi dito sa 1 Corinthians 6, 9-11, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, or idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, ano yung susunod? Nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So greedy na tao, wala daw kaligtasan. Kasi namumuhay siya para sa kanyang sarili. Ang isang tao na naging Christian, hindi na siya namumuhay para sa kanyang sarili, kung hindi namumuhay na siya para kay Kristo Jesus. Sumusunod kay Kristo Jesus. Hindi na tingin palagi yung kanyang pangangailangan lamang, kundi nakatingin siya sa pangangailangan din ng kapwa niya. So kaya ang sign na ikaw ay tunay na Christian, hindi ka dapat greedy. Okay? So i-check niyo yun. Greedy ba ako o hindi? Kasi marami po, sinasabi dito, hindi po ako nag-ano dito, mismo ang salita ng Panginoon na nagsasabi, greedy person will not inherit the kingdom of God. So, ibig sabihin, itong mga taong itong sinulatan ni Paul, greedy sila. Pero may pag-asa dahil kay Kristo Jesus. Ang gospel ang nagbago sa inyo. Kung dati mong pamumuhay na makasarili, ito ay nabago lamang ng mabuting balita, nabago na ni Jesus. Ano ba ibig sabihin ng word na greedy? Kaya yung word po na greedy, sabi po sa bidag, one who desires to have more than is due. A greedy person. Meron ka na, gusto mo pa ng marami pa. Okay? Ang greedy na tao ay isang tao na selfish. May pera ako, sa akin lang ito. Kahit na mamatay ka pa dyan sa gutom. Okay? Bahala ka sa buhay mo. Okay? Dahil tamad ka, ako hindi. Okay? Ako kita mo masipag, matalino, maabilidad, wais, kaya marami akong pera. Kaya akin lang to. Ganun yung thinking. Okay? Or kahit hindi naman marami ang pera, may attitude din na ganito. Selfish pa rin, may kakayanan kahit konti, selfish pa rin. Meron pong mga ganang tao, no? Hindi naman siya mayaman, pero may mga binibigay na pagkakataon ng ating Panginoon na even out of the poverty of that person still gives. Ako, I appreciate that Lalo na kapag, yung mga tao na alam ko naman wala, pero they would help, they will chip in. Kasi nga, hindi na sila selfish And you are to be thankful, hindi dahil magaling kayong tao at mabait kayo, dahil binago kayo ni Kristo Jesus. Yun yung kagandahan doon So kung may mga pagbabago tayo, nagiging helpful tayo, out of our poverty, out of na minsan may kakulangan tayo, we can still give. It is because of the changed life kay Jesus Christ. Di ba ang sarap na malaman yun, Lord, oo nga, no, may evidence of salvation ako. Dahil dati ganito ako, ngayon binago na ninyo ako. Na kahit wala ako, nandito pa rin ako ginagamit ninyo para makatulong para sa iba. So paano ka mamuhay? Ano ang iyong karakter pagdating sa pera? Selfish ka ba o hindi? Okay? Siguro tignan natin yung biblical examples para mas makita natin yung kasalanan po nito dahil minsan pagdating po sa sin of selfishness, covetousness, greediness o kaya yung love of money, ay hindi po minsan natin na-highlight. Ngayon siguro tignan natin ito dahil lahat po tayo ay guilty sa bagay na ito. Siguro una, tignan natin sa Genesis, nakikita natin yung character ni Adam and Eve. Ibinigay na ng Diyos ang lahat, all the fruit-bearing trees. Sa inyo yan. Pwede mong kainin yan. Pero lang doon sa isa. Ano yung makikita nating heart? It's not only disobedience ni Adam and Eve, but it is a heart of greed. Gusto ko akin ang lahat, pati yung bawal. Alam mo yun? So makikita natin dito, kinain pa rin nila yung pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Nakikita natin yung laman ng kanilang
mga puso. 2 Peter chapter 2 verse 15, sabi dito, forsaking the right way, they have gone astray, they have followed the way of Balaam, the son of Beor, who loved gain from wrongdoing. Okay? Sana hindi po kayo ganon, at kung Christian na kayo, mahalaga na makita nyo that you live life in a righteous living. Okay? Hindi po kayo yung dapat na nag-cheat pa. Alam mo yon, yung parang, para makatipid ako, kukuha ko ng tubig sa office ko para hindi na ako bibili ng mineral water. Okay? Ay, may need yung anak ko ng coupon band. Kukuha ako dun sa office namin. Pentel pen anak? Meron yan. Anong kailangan mo? Ball pen? Meron yan sa office ko. So, sana wala na sa inyong ganun, ano? Okay? Alam mo, love gain from wrongdoing. Wrongdoing. Maging maingat po tayo. Greed po kasi din ang tawag po sa kasalanang iyon. Joshua chapter 7, ito yung kasalanan ni Achan. Ito yung panahon kung saan inatake ng Israel yung Ai at natalo sila. Tapos si Joshua lungkot na lungkot dito sa Joshua chapter 7. Pero sinabihan siya ng Diyos sa verse 10 na may kasalanan kaya hindi niyo natalo yung Ai. Ano yung kasalanan nila na ginawa ng mga taong ito? Greed. Sabi sa verse 1, but the people of Israel broke faith in regard to the devoted things. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of the devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. At hinanap po nila ito, inisa-isa. Alam mo yon, yung parang, ang tindi nito din si Achan eh. Alam niya na nagkaroon ng survey, hindi sila nagkasalita, survey pa rin kayo. And then, nung dumating sa kanya, in verse 20 to 21, and Achan answered Joshua, truly, doon na lang siya nagsalita, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I did. When I saw among the spoil a beautiful cloak from Shinar, and 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels, then I coveted and took them. Kasi pinagbawal ni God eh. May mga spoils na pwede mong kunin, may mga spoils na bawal. Okay? Pero siya dito, I coveted and took them, and see, they are hidden in the earth inside my tent, with the silver underneath. So, tinatago niya pa. Okay? So, dito makikita natin yung kasalanan of covetousness. In 2 Kings chapter 5, siguro alam niyo yung story ni Naaman, yung may leprosy. Okay? Na pinagaling ni Elisha. So, dito makikita natin yung kanyang helper dito, yung assistant ni Elisha ay nag-fall into greediness. Sabi po sa 2 Kings chapter 5 verse 19, hindi ko na yata ito sinama. Basahin ko lamang para at least makita lamang natin. But when Naaman had gone from him a short distance, Gehazi, tinanggihan po kasi ni Elisha eh. Binabayaran siya ni Naaman, sabi niya hindi ko kailangan 'yan. Okay? Verse 20, Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, "See, my master has spared this Naaman the Syrian, is not accepting from his son what he bought. And the Lord lives. As the Lord lives, I will run after him and get something from him." Ay, kita mo yung heart niya, no? Ay, walang kinuha tong amo ko. Ako pupunta, may kukunin ako sa kanya. Okay? So Gehazi followed Naaman, and when Naaman saw someone running after him, he got down from the chariot to meet him and said, "Is all well?" And he said, "All is well. My master has sent me to say, there have just now come to me from the hill country of Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Please give them a talent of silver and 2 changes of clothing." So, anong ginagawa niya dito? Wala naman lahat ng yun. Gumawa na siya ng, alam niyo, sabi nga, ang kakambal ng magnanakaw ay pagsisinungaling, di ba? Okay. So, and Naaman said, "Be pleased to accept 2 talents. And he urged him and tied up 2 talents of silver in 2 bags, with 2 changes of clothing, and laid them on 2 of his servants, and they carried them before Gehazi. And when he came to the hill, he took them from their hand and put them in the house, and he sent the men away, and they departed. He went in and stood before his master, and Elisha said to him, "Where have you been, Gehazi?" Naku, patay kang bata ka. So magsisinungaling kaya dito si Gehazi? Sabi dito, and he said, "Your servant went nowhere." But he said to him, "Did not my heart go when the man turned from his chariot to meet you? Was it a time to accept money and garments, olive orchards and vineyards, sheep and oxen, male servants and female servants?"
Therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever. So he went out from his presence a leper like snow. Nakakatakot, ano? So be very careful kung greedy ka. Kasi may consequence ito. Kasi minsan nakakala natin, hindi naman malalaman ni pastor kung greedy ako eh. Kasi nga nasa heart natin ito. Okay? Actually, dito nga nakakatawa eh, dahil gustong itago ni Gehazi, hindi niya na itago ang lahat. Kaya kinikwento ito sa atin ngayon para matutunan natin at huwag natin tularan yung kanyang klase ng pamumuhay. Acts chapter 5, verses 1 to 11, yung story ni Ananias and Sapphira. Siguro alam niyo na yung story na ito. Basahin ko lamang sa verses 1 and 2. Sabi dito, but a man named Ananias and his wife Sapphira sold a piece of property, and his wife's knowledge he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. So, binenta nila. Wala namang problema eh, kung ano yung gusto mong iparte, pero tinago pa nila. Kasi gusto nilang hindi sila makuhanan ng malaki ng mga apostles. They were selfish. Kasi ito'y para sa tulong sa lahat ng mga mananampalataya na wala para makatulong sa kanilang mga pangangailangan. So sa lahat ng nabanggit, ano nangyari nga pala kay Ananias? Pareha silang tigok. Okay? So sa lahat ng mga nabanggit, ating makikita, may consequence ang kasalanan ng covetousness o ng greed. Kaya huwag ninyong isipin na parang wala lang ang kasalanan ito dahil naisip lang ninyo. Ano yung Brother Jay? Sumagi lang yan. Pero kapag sumagi man, i-repent nyo pa rin, Lord. Hindi po tama na nagdainggit ako sa kapwa ko, naging greedy po ako, gusto ko sa ganito. Lord, iayos niyo po yung aking puso. Kasi may way out naman eh. The way out is confession and repentance. Huwag po natin sabihin na hindi naman ito malahalata ng iba. Ito may nasa puso natin, na itago natin sa tao, pero alam ng Diyos ang lahat, alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Psalm 62 verse 10, put no trust in extortion, set no vain hopes on robbery. If riches increase, okay, yung mga iba na yumayaman, biglang nagkakaroon ng pera, set not your heart on them. Marami na po akong nakita na yumaman, alam mo yun, nalayo sa Diyos. Ilang beses ko nakwento sa inyo, Brother Jay, pag pray mo, magkatrabaho ko. Katrabaho, gumanda yung buhay, na wala naman sa Panginoon. Because they set their heart doon sa kanilang trabaho. Alam mo yun, parang pray daw siya kay God, magkatrabaho ko. At pag nagkatrabaho, talaga magiging thankful ako, Brother Jay, kay God. Thankful nga na wala naman sa church. Nakakalungkot po. Kasi may paalala po eh. Ecclesiastes 5:10, sabi dito, he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income, this also is vanity. Actually, aralin niyo po yung Ecclesiastes, marami pong patungkol po doon regarding money. So, kung love mo money, hindi ka nito masasatisfy. Sabi nga, nabanggit ito ni John MacArthur sa kanyang commentary, and I quote, John D. Rockefeller was a young man. Okay, a friend reportedly asked him how much money he wanted. $1 million, he replied. After he had earned $1 million, the friend asked him again how much money he wanted. The answer this time was another $1 million. Covetousness and greed follow a principle of increasing desire and decreasing satisfaction. Mahalaga po ito, no? Maganda yung pagkaka-explain dito ni John MacArthur. A form of the law of diminishing returns. He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with its income. This too is vanity. Yun yung nabasa natin kanina. The more you get, the more you want. Diba addictive? Parang ano yan eh. Yung kunyari daw nagkakasino, pag nanalo ka, ay talagang gusto mo pa. Kasi may friend ako before eh. Nanalo siya eh. Laki ng napapanalunan niya. Tapos dumating yung panahon na addict talaga siya dahil nananalo siya eh. Eh ang problema, walang nakakatalo sa casino. Pag babalik ka doon, uubusin din ng casino yung pera mo. In the end, dahil ka-classmate ko siya, no? Tapos yung tatay niya din, nagkakasino din. So parang pamilya sila nagkakasino. Dumating yung time, pati yung kotse nila, yung bahay at lupa na nila. It does not satisfy.
So be very careful. Okay? Ito siguro ang kasalanan na minsan hindi natin napapansin, na tayo ay greedy na. Lahat tayo ay nahuhulog dito, na tayo ay covetous din. Ngayon, upang ating matignan ang kasalanan ng covetousness o love of money, paano ko nga ba ito mapagwawagian? So may problema about covetousness, pero maganda po yung suggestion at application na ibinigay ni Jason Helopoulos, at kukunin ko po yung kanyang application. Siguro, actually, wala pa ito sa kanya. Yung una, para sa akin, para mapaghugian natin yung sin of greed, covetousness, and love of money, kailangan ng gospel. Okay? Kung hindi ka pa Christian, if you have not come to faith, if you have not come to believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, and have repented of your sins, particularly in the topic of love of money, wala talaga magiging pagbabago. Okay? Huwag niyong isipin na parang, bakit ganun, Brother Jay? Ganito pa rin ako. Kasi baka hindi ka pa Christian. Okay? Wala talagang magiging pagbabago. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo na magsisi sa iyong mga kasalanan. Kailangan mo una ang kaligtasan na nagmumula kay Jesus. Pangalawa, ito po yung tatlong application na ibinigay po ni Jason Helopoulos. First, look to Christ and the things above. So, tumingin ka lamang kay Kristo. Sabi nga sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So, we have everything in Christ. Tama ba? Kasi sinabi sa scripture yan eh. Everything for life and godliness, for our spiritual life, na nasa atin na in Jesus Christ. Wala na dapat ang isang mananampalataya na hanapin. Kung meron man tayo, bonus na lang po yung trabaho natin, kung maganda yung trabaho natin, bonus na lang po yun. Kasi tayo mga mananampalataya, hindi tayo nabubuhay para sa pera. Okay? Nabubuhay tayo para kay Kristo Jesus. Ang Diyos naman po yung nagpo-provide. Okay? Sino sa inyo ang hindi nakakain na ng 3 linggo? Wala, di ba? Because the Lord is so good to us. Okay? So, hindi natin siya kailangan in a lot of way. Yung mga basic necessities ng isang Kristiyano, aralin natin yung sa contentment. Actually, sa contentment, sinasabi na if you have food and clothing, it should be enough. Yun yung sinasabi sa Bible eh. Yung basic necessity natin is food and clothing. So, ibig sabihin, we have to be content having those things lamang. Yung iba, bonus na lang yan. Kung meron kang 3 long sleeve, bonus na yon, di ba? Parang ganon. So, kumbaga, napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya nga dapat nakatuon tayo kay Kristo at paalalahanan natin ang ating mga sarili na in Jesus Christ, we have everything. Sabi nga dito, dagdag lamang, the more we value Christ, the less we ascribe inordinate worth to earthly things. The more we desire Christ, the less we long for the things of this world. Problema, kaya tayo nagiging worldly kasi hindi na po tayo nakatingin kay Kristo Jesus. So honor, wealth, material possession, reputation, worldly success, and even health possess little glimmer when compared to the radiance of the glory of God in the person of Christ. Ito po yung sabi po ni Jason Helopoulos. As we seek Him, we find earthly treasures hold fleeting pleasures, but joy in Christ is everlasting. Lahat po ng meron tayo, kung ano man meron tayo, iiwan din natin ito when we die. Ang meron po tayo for eternity is Jesus Christ. At siya lang dapat po yung dapat na satisfaction po natin in life. Okay? They possess, ang word po, they possess hollow promises, but His promises are secure. They offer comfort, but He ensures it. Seeking after Christ is an enterprise unlike any other, for it never disappoints. His beauty, loveliness, comfort, peace, and joy surpass all this world has to offer. Second, okay, magandang tingnan natin is live in contentment. Okay? Ipanalangin po natin ito. If we desire covetousness to have no hold in our lives, we must seek to live in contentment. Contentment, sabi nga ni Jason Helopoulos, contentment is not something we chase after, but something we rest in. Mahalaga po na makita na contentment is not something we chase after, but something we rest in. The apostle said, I have learned in whatever situation to be content in Philippians 4:11. Sabi din niya kay Timothy in 2 Timothy chapter 6 verse 6, now there is great gain in godliness with contentment. Paul believed in a sovereign God who reigns over heaven and earth, and he trusted in Him. So, nasa akin na si Kristo, kilala ko ang Diyos,
He is sovereign in everything. So kontento na ako doon, nakilala ko ang Diyos. He knew God's providence would provide for His needs. And Diyos, sovereign siya eh. Providential God po ang ating Panginoon. Kumbaga siya ang nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. So every Christian rightly seeks to maintain this mindset, and when this is the case, what joy contentment brings to the Christian life. Contentment is one of those rare jewels. Once found and treasured, it fills the soul with delight. So maging kontento po tayo. Okay? Kung ikaw ay meron na, mayaman na, maging kontento na tayo doon. Alam mo yun, ang daming mga mayayaman, gusto pang yumaman pa talaga. Alam mo yun? Sana hindi tayo katulad ng gano'n. Kung pagkakaloob ni God, walang problema. Pero hindi siya yung chine-chase natin in life. Ang chine-chase natin bilang mga Christian in life is a life of sanctification. Growing in Christ-likeness. Yung po yung dapat nating goal bilang mga mananampalataya. Huwag niyo pong maging goal na gusto ko ako na yung next time may-ari ng kumpanya na ito. Alam mo yun? Sino nagbibigay ng promotion? Dahil ba sa masipag ka? Hindi eh. Si God pa rin naman yun. Yung dami-daming napakasipag, pero alam mo yun, hindi naman sila na po-promote because everything comes from the Lord. So be content. Ang importante, kumikita ka, may time ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, lumalago ko kay Kristo, nakakatulong ka sa iyong kapwa, yun yung nais ng Panginoon para sa atin. And lastly, siguro yung pinaka-importante, be thankful. Maging thankful tayo sa lahat ng ating natatanggap. Hindi man ito sa pananaw ng marami malaki, pero kung ikaw ay may natanggap, dahil ito ay bigay ng Panginoon, tandaan natin everything that we receive is from God. Ang maging response natin palagi, thankfulness. Kasi nakakalimutan ito ng mga Kristiyano eh. Parang minsan pupunta sa ATM, mag-withdraw. Ito lang ang pera ko ngayon. Alam mo yun, parang whatever you receive, be thankful. Mahalaga po yun dahil yun po ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, thankfulness steers the Christian life away from the dangerous shoals of discontentment. It is difficult to be content in all circumstances if thankfulness does not dwell in our heart. Sabi nga sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Therefore, we are not only to rejoice in what we personally receive, but also in the good gifts that the Lord has granted others. And others enjoy these gifts by no mere coincidence. In this, we can rejoice in thankfulness. Kasi lahat ay galing sa ating Panginoon. Every good gift and every perfect gift comes from above. Sabi po sa James chapter 1, verse 17. So we are to be thankful sa ating Panginoon. Kaya mamuhay tayo, in ending, na nakatingin lamang kay Jesus, dahil nasa atin ang lahat, kung tayo ay mananampalataya na. Dapat tayo ay may contentment na sa ating buhay, dahil ang ating Panginoon Diyos ay nariyaan. At puno dapat tayo ng pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang ipinagkakaloob sa atin. We will continue our study in Hebrews 13:5-6 next week, kung saan naman ating aaralin yung contentment. And I do hope we learn from this. It is the issue of the heart. At dapat ayusin po natin yung ating mga puso sa harapan ng ating Panginoong Diyos dahil wala po tayong pwedeng itago sa Kanya. At napakabuti po ng ating Panginoon dahil, alam mo yun, hindi natin kailangan isipin pa yung mga bagay na yun. Maging masipag ka, magtrabaho ka ng mabuti, si Lord naman po ang siyang magbibless sa ating lahat. Do not love money. Okay? Yung character natin dapat ay nakatuon lamang sa karakter ni Kristo Jesus. Let us pray. Lord, once again, we thank you for the time that you have given us to study your word. And we are all guilty of this sin, O God. So we pray, Lord, for forgiveness. At salamat dahil may forgiveness kay Jesus Christ. Salamat dahil may pag-asa kami sa iyo dahil patuloy po kayo na naghahayag ng inyong salita sa amin at hindi po kayo kahit kailan nagkulang sa pagpapaliwanag sa amin ng mga bagay na dapat po naming matutunan sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Salamat sa inyong salita. Salamat sa mga example na inyo pong inilalagay in Scripture para kami ay ma-warn, kami po ay mapaalalahanan palagi
maitama, maiwasto ang aming puso at isip, mailinya ito, Panginoon Ama, sa inyong kalooban upang kami ay hindi magkasala laban sa iyo, O Diyos. So we pray, Lord, ayusin niyo po ang aming mga puso. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon Ama, na mamuhay, na nagtitiwala sa iyo at may contentment sa aming mga puso. Lord, thank you for this day, this morning. We pray for your blessing sa lahat po ng mga activities namin gagawin. Meron din po kaming Lord's table. After this, we pray, Lord, that you will bless us and that you will continue to guide us, O God. Maging sa youth fellowship, maging sa young adults ministry, Lord God, kayo po ang nawapatuloy na aming maluwalhati, Panginoon Ama. Thank you, Lord God, once again. In Jesus' name we pray. Amen and amen.